Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titignan natin kung ano energies na parating sa inyo ngayong full moon in Gemini sa December 15, 2024 at 5:01 p.m. Philippine time. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to this channel para sa suporta na rin ninyo. And of course, like, share this video, and comment na rin kung kayo'y naka-resonate sa reading. Okay, Taurus, let's see anong energy sa inyo ng full moon in Gemini. So, maaring mas maka-resonate dito yung mga Taurus rising, okay? So, for you, Taurus, itong full moon is happening in your second house of your finances, your assets, your material possessions. So, some of you, pwede kayong magbebenta ng gamit, ari-arian, kahit yung mga simpleng appliances sa bahay. Because you feel like yung iba hindi nyo na kailangan o kaya gagamitin nyo na kapital, no? Dagdag puhunan kung magsisimula kayong magnegosyo. Kasi yung iba sa inyo, may mga plans kayo of starting a business or investing. Okay? And naisip nyo na itong iba nyong mga assets ay hindi naman talaga napapakinabangan. So, pwedeng yun yung gamitin nyo para makapag-negosyo. Some of you naman, Taurus, maaring meron kayong babayarang loan. At para mabayaran nyo na yung loan na yan at mawala na sa isip nyo yan, maaring meron kayong mga properties na ibebenta at para mabayaran na yun. Okay? Or yung iba naman, pwede magsasanla kayo ng lupa, ng bahay, sasakyan, that will generate funds, no? Pondo para makapagsimula ng negosyo or masimulan nyo yung inyong proyekto. Kasi mukhang marami kayong mga ideas ngayon na gusto nyong subukan, i-explore in terms of growing your money, having that business, para mas lalo nyong mapaunlad ang inyong sarili. So, you have Jupiter here, which is in your second house. So, Jupiter is the planet of expansion, abundance, good luck. Yun nga lang, no? Kailangan sigurado kayo sa mga decision nyo na yan. Kasi pwedeng lang yan parang emotion mo lang na bugso ng damdamin, magde-decision ka na ibenta yung sasakyan, ibenta yung ganito, ganyan. Hindi naman pala yun yung gusto mong mangyari, 'di ba? Baka pagsisihan mo. So you have to make sure that you are really aware, you know the consequences. Sigurado ka talaga. And then some of you, maari ring meron kayong mga matutuklasan na iba pang pamamaraan para kumita ng pera. Some of you maaring will try your luck sa social media, content creation, online selling, anything related online. And maaring maka-experience kayo ng frustration dito kasi iniisip niyo na baka ganun lang kadali na mag-grow ng following, ng mga subscribers, or ng platform, no? But of course, kung kayo naman ay merong tiyaga, eventually, you will reap the rewards. Kasi I see you that you are very talented, marami kang kakayanan, marami kang abilities na magagamit mo to monetize, no? Your abilities, your talents. May mga times lang talaga na iba sa inyo nahihiya or parang nagsi-second guess kayo sa sarili nyo, nagda-doubt kasi kayo sa sarili nyong kakayanan. Oo. So, it's time for you to, show the world your capabilities. Because you will shine, okay? 11th house is the house of community. So, having Neptune here, I think marami kang mga creative ideas para mapalawak mo yung connections mo, mapalawak mo yung community mo. Although Saturn is here, no? Ito yung parang resistance rin na
minsan, nag-iisip ka ng mga dahilan para hindi ituloy yung plano mo, kaysa sa dahilan para ituloy mo siya. 'Di ba? So, after nitong si Saturn makaalis sa sign ng Pisces, I think you will free yourself, no? Mas magiging, kumbaga parang yung gate ma-open para sa'yo, para lalo mong ma-execute or magawa yung mga plans mo na dati napipigilan ka. Some of you will also learn a new skill, or hindi lang skill parang isang isang tipo ng pag-i-invest. Can be stock market, cryptocurrency, or anything like that, no? Na aalamin mo talaga at pag-iisipan mo. Kasi this is also the time na kailangan maging maingat ka sa mga actions mo, kasi it's either it can make you or break you. Okay? You have the Four of Pentacles, the Nine of Cups, the Page of Cups. Oh. I think there's also an offer for you, no, para mag-business or mag-invest. So, sa mga investment naman kasi kailangan inaaral mo talaga no? Para sure. But I think, may Three of Swords dito. I think natuto ka na sa mga naging experiences mo before. Kaya ngayon, maingat ka. Oo, maingat ka. I think also may mga changes rin sa decision mo. Like, kung dati, mabilis ka magtiwala. Ngayon, kahit na legit, nagdududa ka pa rin. Oo. But I think, no, yung iyong instinct, yung intuition mo, yun natutulong rin sa'yo to make the best possible decision. Okay. Your hard work is paying off, Taurus. Ano man yung mga pinaghirapan mo, in-effortan mo, magpi-pay off na yan. And it says, it's time to take action. Kailangan mo na raw mag-take action sa mga goals mo, dun sa mga plano mo. Go with the flow. Ayan, embrace the flow of life. Kasi minsan kapag nire-resist mo, lalong nagkakaroon ng conflict. So, it's time for you to go with the flow. Take action. Kung halimbawa gusto mong mag-start ng career sa social media, gawin mo na ngayon. Wag mo na ipagpabukas, 'di ba? Kasi parang mauurong yan hangga't hindi mo na masimulan. So, it's time to take action. Okay? Kasi yung hard work mo naman, yung effort mo na ibibigay diyan, magbubunga naman yan ng positibong resulta sa'yo. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye.